Matapos tanggalin ni Pangulong Bongbong Marcos ang excise tax sa LPG at kerosene kahapon, mismong Development Budget Coordination Committee na ang nagsabing wala nang aasahang pagbabawas o pagsuspindi ng buwis sa diesel at gasolina. At live mula sa Malacanang, may Express Report si Maricel Halili. Maricel, bakit daw ganyan ang paliwanag nitong council or nitong komite? Alam mo, Ruth, inaantabayanan nga sana natin ngayong araw yung magiging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol dyan sa mga usap-usapan sa pagsuspinde ng excise tax sa diesel at sa gasolina. Pero kanina nagsagawa na ng press briefing dito sa Malacanang ang iba't ibang mga kagawaran na bahagi nga nitong Crisis Management Committee na binuo ng Malacanang at isa na nga dyan ang Department of Finance. Ang paliwanag nila dyan, hindi daw kasama talaga sa recommendation ng Development Budget Coordination Committee yung pagsuspinde ng excise tax sa diesel at gasolina. Sabi ni Undersecretary Adriano ng Department of Finance na base sa pag-aaral, ang gumagamit talaga ng diesel karamihan ay puro mga mayayaman. Katunayan, 85% ng consumption daw o yung kumukonsumo ng diesel ay puro mga mayayaman o yung nasa upper top 3 o yung nasa top 3 decile rather ng ating bansa, yung mga pinakamayayaman na Pilipino. Gayon din yung gasolina, 50% daw ng mga kumukonsumo dito ay maituturing din na bahagi ng mga pinakamayayaman sa ating bansa. Malayong-malayo ito kung ikukumpara natin dun sa dami ng gumagamit ng LPG at ng kerosene. Dahil dito daw sa LPG at kerosene, makikita na puro mga mahihirap yung karamihan ng mga gumagamit. So dahil nga dito, ang gusto nila ay yung targeted yung mabibigyan ng benepisyo. Kaya pinili ng DBCC na irekomenda kay Pangulong Bongbong Marcos na walang suspension na gawin sa diesel at sa gasoline at sa halip ay magbigay na nga lang ng fuel subsidy. Ito yung naging dahilan kung bakit daw ang inirekomenda nila ay magbigay ng 10 pesos per liter na fuel subsidy para doon sa mga public utility vehicles natin na sinisimula na nga yung pag-roll out kanina at kaya nga papunta dyan sa may Marcos Highway itong si Secretary Garin para tingnan yung pamamahagi nitong fuel subsidy. Hindi rin nila na irerekomenda yung suspension pagdating dito sa VAT. Una sa lahat, hindi naman daw kasama doon sa hiniling na emergency powers ni Pangulong Bongbong Marcos yung pagsuspinde ng value-added tax doon sa mga produktong petrolyo. Ang sakop lamang nitong emergency powers ni Pangulong Bongbong Marcos ay pagsuspinde sa excise tax. Having said that, ang sinasabi ng Department of Finance, kapag kailangang tanggalin ang VAT, kailangan din ng legislation para magawa yan. Una. Pangalawa, kapag tinanggal ang VAT dito sa produktong petrolyo, more or less, nasa 120 billion pesos ang mawawala sa revenue o yung kita ng pamahalaan kung ang computation ay hanggang ngayong Disyembre ng taong ito. Mas malaki sana yung mabibigyan ng tulong kung para dun sa mga assistance, doon sa mga targeted na beneficiaries o yung talagang mas nangangailangan dahil dito sa nangyayaring problema sa presyo ng petrolyo kung mananatili yung VAT dahil may kikitain ang ating pamahalaan. Kanina rin natanong si Energy Secretary Sharon Garin kung kasunod ng rollback na ipinatupad ngayong araw dito sa petrolyo ay ano na ba ang inaasahan nating trend pagdating sa presyo ng langis. Alam mo, hindi yan masagot ni Secretary Garin. Ang sabi niya kasi, ang problema sa atin, masyado tayong nakadepende doon sa magiging sitwasyon sa ibang bansa. Depende yan kung paano magiging gising ni US President Donald Trump. Kaya naman daw nakapagpatupad ng rollback ngayong araw na ito ay dahil nga doon sa usapan tungkol sa ceasefire sa pagitan ng US, Israel at ng Iran. Pero kung ano yung magiging trend ng presyo ng petrolyo sa mga susunod na araw, nakadepende rin yan dun sa mga polisiya na ilalabas ng US at ng Iran. Ruth? Yan po ang Express Report ni Maricel Halili. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.